Eh, Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corit YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid, kaibigan, sa Marcos Kapitulo 13, versikulo 33 hanggang 37. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 33. Kayo'y mag-ingat, kayo'y magbantay, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan ang panahon. Yan ang sabi dito. Magbantay, mag-ingat, kaya hindi alam ang panahon. Yan ang sinasabi dito sa 33. Ihanda ang ating sarili, kaya hindi natin alam ang panahon. Ayan ang ibig sabihin dito sa 33. Kailangan lagi tayong handa. 14, ito ang 34, sorry, versikulo 34. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 34. Tulad ng isang tao na umalis upang maglakbay. Sa pag-alis niya sa kanyang bahay at pagkabigay ng tagubilin sa kanyang mga alipin, sa bawat isa ang kanyang gawain ay inutosan ang tanod sa pinto na magbantay. Yan ang sinasabi, inutosan ang tanod para magbantay. Dahil iniwan ng kanyang mga alagad, dahil umalis. Ang sabi dito, sa kanyang pag-alis, sa kanyang bahay, inutusan ang tanod nga magbantay. Yan. Yan ang sinasabi dito sa 34. Bantayan natin ang pagdating ng ating Panginoon. Baka tayo ay hindi handa. Dahil ang Panginoon ay babalik. Na hindi natin alam kung kailan ang panahon sa kanyang pagbabalik. Ang sabi, kailangan laging handa. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ng ating Panginoon. Ayan. Yan ang bilin ng ating Panginoon. Nga, kailangan mag-ingat, maghanda. Dahil baka biglang dumating ang ating Panginoon, hindi tayo nakapaghanda. Ang sabi, laging handa. 35.
Ito ang sinasabi dito sa versikulo 35. Kaya't maging handa kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan darating ang Panginoon ng bahay. Kung sa gabi, sa hating gabi, sa pag pagtilaok sa pagtilaok ng manok o sa umaga. Yan. Sabi, hindi natin alam kung sa gabi o sa pagtilaok ng manok. Yan ang sinasabi doon, o sa umaga. Ayan. Hindi natin alam kung sa gabi, sa madaling araw, pagtilaok ng manok o sa umaga. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 35. Pinapaghanda tayo ng Diyos nga tayo ay sa kanyang pagbalik ay handa tayo nga sumalubong sa kanya, dahil ang Diyos ay babalik. Yan na ang panahon sa isasama na niya yung kanyang mga hinirang, mga anak. Isasama niya doon sa kanyang kaharian. Ito ang panahon na kukunin na niya ang kanyang mga anak. Yan. Kaya, mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil hindi natin alam ang panahon kung kailan siya dumating. Kaya pinapaghanda tayo ng Diyos ngayon pa lang, dahil ang kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Kaya pinaghanda tayo ng Diyos para tayo ay makapaghanda sa kanyang muling pagparito. 36. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 36. Baka sa bigla niyang pagdating ay matagpuan niya kayong natutulog. Anong ibig sabihin nito? Madatnan nga, hindi handa. Dating niya, yung sinasabing natutulog, ibig sabihin hindi handa. Tulog ka, wala kang alam. Kaya ang ibig sabihin nito, laging handa. Ihanda ang sarili sa pagdating ng ating Panginoon. Ayan. Yan ang ibig sabihin ditong madatnan na tulog. Kailangan ihanda ang sarili. Paano paghanda? Tiyakin ang kaligtasan para tayo ay pagdating ng Panginoon, handa tayo dahil tiyak ang ating kaligtasan. Paano pagtiyak sa kaligtasan? Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Gawa 4:12. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan ang paghanda. Dahil pag ikaw ay nananalig kay Kristo, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Iniingatan ng Diyos yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun ang babalikan ng Diyos. Yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Isasama kanya doon sa kanyang kaharian. Ayan ang ibig sabihin nito. Last verse, 37. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 37. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Pinaalalahanan tayo ng Diyos. Sinabihan tayong lahat nga
maging handa sa kanyang muling pagparito. Pinaalalahanan tayo ng Diyos, baka hindi tayo handa. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ng ating Panginoon. Dahil malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Baka nang tayong tulog, hindi tayo handa. Ihanda ang ating sarili. Tiyakin ang kaligtasan. Dahil itong ibig sabihin nitong ihanda ang ating sarili, dapat tayo'y nakakatiyak sa ating kaligtasan. Ito ang ibig sabihin na laging handa. Ikaw ay nakakatiyak sa iyong kaligtasan. Dahil ang kaligtasan ay mahalaga. Ito ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay nga ikaw ay nakakatiyak sa iyong kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo, nakakakita pa tayo, nakakaalam pa tayo, nakakakilos pa tayo, hindi pa tayo patay. Kaya ang sabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ang sabi ng Diyos, ihanda ang ating sarili sa kanyang muling pagparito. Ayan. Alam na natin kung sinong tagapagligtas. Si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Gawa 4:12. Siya lamang ang tagapagligtas. Kaya ang sabi ng Diyos, kailangan laging handa. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para ikaw ay nakahanda sa pagparito ng ating Panginoon. Pag hindi ka nananalig, hindi ka tumanggap kay Kristo, pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay. Mga kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, narinig ninyo itong mensahe na ito. Paniwalaan niyo ito dahil ito ang katotohanan nga tayo ay nakakatiyak sa ating kaligtasan. Basta ang isang tao nananalig at tumanggap kay Kristo, tiyak may buhay na walang hanggan. Tiyak pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang paghanda sa muling pagparito ng ating Panginoon. Pagkatapos mong tinanggap ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala nang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Juan 5:24. Wala ka ng hatol. Bakit? Tinanggap mo ang tagapagligtas. Tinanggap mo ang tagapaghatol. Si Jesucristo ang tagapagligtas, siya rin ang maghatol. Juan 5:22. Si Kristo ang maghatol. Ayan. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka muli sa Espiritu. Kaya ang sabi ng Diyos, kailangan ang lahat ay ipanganak sa Espiritu. Kaya pag sa laman ka namumuhay, mamamatay ka. Dahil ang laman ay mahilig itong gumawa ng kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Kaya ang sabi ng Diyos, kailangan ipanganak muli sa Espiritu para tayo ay mabuhay. Ayan. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Anong gagawin pag matapos kang nabautismuhan? Sundin ang utos ng Diyos.
Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa 1:14 versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ipatupad ang kanyang utos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Nga ipatupad ang kanyang utos, ipasunod ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi ng Diyos, katotohanan. Kaya ang Diyos ay naglagay ng palatandaan sa nasa kanyang utos. Ano ang ginawa ng Diyos ng palatandaan nga nakalagay sa kanyang utos? Pang-apat na utos. Ang ikapitong araw, ang Sabat. Ginawa ng Diyos ng palatandaan sa kanyang mga anak, mga hinirang, mga nilalang. Nga ang sabi, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Ang Sabat ay banal na araw. Dahil itong mundo nilikha ng Diyos, langit, lupa, dagat, pati tayo nilikha ng Diyos, lahat nga nakikita natin nandito sa mundong ito, nilikha ito ng Diyos sa loob ng 6 na araw. 6 na araw to, nilikha ng Diyos. Anong araw nag-umpisa paglikha ang Panginoon nito sa mundong ito? Anong araw yun? Linggo, Lunes, Martes, Merkoles, Huwebes, hanggang Biyernes. Ginawa ito ng Diyos, itong mundong ito. Lahat nga nandirito sa loob ng 6 na araw. Anong sabi ng Diyos sa ikapitong araw? Siya ay nagpahinga. Bakit sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga? Napagod ang Diyos? Hindi napagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya ang Sabat ay ginawa ng Diyos na palatandaan sa mga nakakilala sa kanya. Sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Yan ang sinasabi. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ezekiel 20:20. Ayan. Kaya nga, doon sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. May samba ron. Sabat ang samba ron. Saan mabasa? Isayas, Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo sa versikulo 22. Sa versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, may Biblia kasi ang nakasulat, araw ng pamamahinga. Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko ngayon na Biblia nga ginagamit ko, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sa araw ng Sabat. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Mukhaan na ito, harapan. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Lahat ng bansa pupunta ron. Hindi lang sinabi ng Diyos, kayo lang mga Hudyo, mga Israel, kayo lang pupunta rito para sumamba. Hindi na sinabi nun. Ang sinabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Kanya. Sambahin ng Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Pero mga kapatid kaibigan,
hindi makapagsamba ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil hindi makapasok doon ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil ang destination nun ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Yan ang paglagyan ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero kapatid kaibigan, pag pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak makapagsamba tayo doon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Ang mga ligtas lang ang makapasok doon. Yun lang ang makapagsamba ron. Basta pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak makapagsamba ka ron. Makapasok ka ron. Dahil ayun ang mga makapagsamba ron. Mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang ang maliligtas. Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 14 hanggang 15. Mababasa mo yan. Ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun lang ang maliligtas. Mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay. Basahin mo lang ang Biblia. Ay nakasulat yan. Basta pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon niya sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Pero mga kapatid kaibigan, pag kayo naniniwala nitong mensahe na to, pag kayo nananalig kay Kristo, pag kayo tumanggap kay Kristo, tiyak, may buhay na walang hanggan. Tiyak, pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos kumpleto. Kumpleto ang itinuturo ng Diyos. Kaligtasan, si Jesucristo ang tagapagligtas. Wala nang iba. Walang ibang pangalan nga makapagliligtas, kundi si Jesucristo lamang. Gawa 4:12. Kaya nga ipinakilala ko sa buong mundo nga si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Ayan, kapatid kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Hindi tayo maliligaw. Dahil ang salita niya ay buhay. At ito ay katotohanan. Ay mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo sa kaligtasan. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Araw ng gusto ng Diyos na siya isambahin, tinuturuan tayo. Anong araw yon? Ang Sabat. Kahit sa bagong langit, Sabat ang sambaron. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, nating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo namin na pag-aralan ngayong umaga nito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.